Kakaiba nga po pala itong Boko Jelly na ginawa ko kahapon kasi gawa nga po pala ito sa gulaman na makukuha sa dagat. Yes po mga idol, tama po ang narinig ninyo, mga damo ito sa dagat na pwede gawing gulaman. Kaya naman sigurado ako mga idol na meron din ganito sa inyo na hindi nyo nang alam na kinakain din pala. Yung una nating na-upload patungkol sa gulaman mga idol ay umabot lang naman ng halos 500,000 views. Yun nga lang ay hati talaga yung kanilang naging opinion. May mga nagsasabi na pinahirapan ko lang daw ang sarili ko sa paggawa ng gulaman, na pwede naman daw bumili na lang sa tindahan para mas mabilis daw makagawa. At ito pa, ang dami daw ng proseso, mapapagod lang daw ako. Pero ipapaliwanag ko po sa inyo mga idol, kung nakatira naman talaga kayo sa dagat, ay talaga namang makakatipid kayo kung dadamihan nyo yung kukunin yung gulaman. Damihan nyo lang talaga mga idol yung kukunin nyo para ma-preserve. Kasi kahit anumang okasyon ay pwede nyo itong lutuin kung meron kayong isang sakong gulaman. Basta ang importante, maganda yung pagkakahugas at ang pagkakabilad. Kaya nasabi ko na makakatipid talaga kayo kung dadamihan nyo yung kukunin yung gulaman. At sa mga nagtatanong kung kumusta yung lasa nito, naku, napakasarap mga idol. Nakakabitin talaga, kaya namang gumawa nga ako nitong Boko Jelly. Kaya sa nag-comment nito, kung taga saan ka man idol, damihan mo na yung kukunin mong gulaman sa dagat kasi wala talaga siyang amoy. Wala talaga itong pinagkaiba sa nabibili nating gulaman sa tindahan. Ang pinagkaiba lang sa tindahan ay mapapagastos ka. Pero kung nasa tabing dagat ka naman at kukuha ka ng isang sako, siguradong makakatipid ka mga idol. Salamat po, sana po maintindihan yung pagpapaliwanag ko. Ang una nating gagawin mga idol bago nga makagawa ng Boko Jelly ay ibababad natin to ng ilang minuto sa pinakuluang tubig. O ayan, sa mga nagtitipid, kung nasa probinsya naman kayo, pwede tayong gumamit ng panggato. Kasi alam naman natin na napakamahal na ngayon ng gasol. Wag mo na akong gayahin mga idol kasi naubos ko lang naman yung laman nito. Hindi mo na tayo bibili ng gasol kasi napakamahal ngayon mga idol. So ayan, pagkatapos ng ilang minuto ay nagkulay berde na nga itong gulaman. Pagkatapos mahugasan ng paulit-ulit at matanggal yung mga bato-bato, ay ibibilad na nga natin ito ng 3 araw. Relax lang mga idol, gaya ng nasabi ko, para makatipid, kumuha kayo ng gulaman na isang sako. Huwag nyo akong gayahin na kunti lang kasi ginusto ko. Gagamitin ko kasi to sa birthday ko kaya minamadali. Pero doon sa mga magpipiesta dito sa summer, nako, kumuha na kayo ng isang sako. Ngayon palang ibilad nyo na para may magamit kayo sa piyesta. So ayan, dumating na nga yung ika-3 araw ng pagbibilad natin. Kapag bagong kuha, kulay brown. Kapag pinakuluan, kulay berde. At ito na siya ngayon, naging kulay puti after 3 days ng pagbibilad. Kahit amoy-amoyin mo pa yan, hindi na malansa. Lalong-lalo na kapag mahugasan ulit. Yun nga lang, bago mahugasan ay tatanggalin mo pa dito yung mga maliliit na bato. Para kahit papaano ay maging malinis talaga at wala kang makaing bato. At dahil sa gagawa tayo ng Boko Jelly, kaya naman babalatan natin itong 3 pirasong buko. Hahatiin sa 2 at iipunin yung sabaw. May paggagamitan kasi tayo ng sabaw kapag isasalang na yung gulaman. Gaya nga ng nasabi ko ay hugasan pa natin to ng paulit-ulit para mas maging malinis talaga. At dito sa kawali ay lalagyan na nga natin itong ating naitabing sabaw ng buko. Pagkakulo nito ay lalagyan na nga natin itong gulaman. Napakadali lang naman kasi imemekos-mekos mo lang naman ito ng ilang minuto bago ilagay itong kalamansi. So ayan, sigurado akong may magtatanong na naman kung para saan yung kalamansi. Sa ito sa nagpapabango at nagpapalambot sa gulaman. At syempre ito yung nagpapasarap. O diba mga idol, ilang minuto pa lang natutunaw na yung gulaman. Gumamit din pala ako dito ng salaan para walang maihalong buo-buo. Pero kung meron kayong salaan na mas maliliit pa yung butas dito ay mas maganda. Para talaga maganda yung pagkakasala. Nasa sa inyo naman kung maglalagay kayo dito ng condense o yung asukal lang. Pagkatapos ay memekos-mekos mo nga ito para pumantay na nga yung lasa. Bago natin isalin itong gulaman ay kakayunin nga muna natin itong buko. Dahan-dahan lang din yung paglalagay ng gulaman dito sa buko. Nasa sa inyo kung maglalagay kayo ng kulay o hindi na. Basta ang importante ay makagawa tayo ng Boko Jelly. O diba mga idol, ilang minuto pa lang ito na yung kanyang naging resulta. Buo na. Pwede na siya ilagay sa ref para mas masarap kainin kapag malamig. Yan mga idol, ito na nga po pala yung pinakahihintay natin, yung tikiman time. Birthday ko nga po pala ngayon mga idol, yun nga lang ay wala tayong handa, ito lang. Hanggang dito na lamang po mga idol ng video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong marayda ko nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas maging sa ibang bansa, maraming salamat po ulit sa inyong mga idol. At kung inyo pong nagustuhan ng ating content ngayong araw, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat. Maraming salamat din po pala sa mga bumati sa kaarawan ko kahapon. Ang wish ko po ay sana ay maging normal na ang pamumuhay natin. Naway matapos na ang girian sa ibang bansa.